umaga sa inyo lahat! Ang ikukwento ko po ngayon ay pinamagatang Rumpelstiltskin. Kwento ni Alfredo C. Nolas at guhit ni Carlo R. Torres. Simulan na po natin! Noong unang panahon, sa kaharian ng Diyamsala ay may isang mayabang na lasinggero. Minsan, sa sobrang kalasingan ay binato nito ang dumaraang karwahe ng hari. Nang arestuhin ito ng mga sundalo ay sakalang natauhan ang lalaki. Humingi ito ng tawad sa hari. Ano sa palagay mo ang dahilan para kitang patawarin? Galit na tanong ni Haring Alido. Dahil magbibigyan ko po kayo ng maraming ginto. Pagyayabang nito. May anak po akong marunong gumawa ng sinulit na ginto mula sa mga dayami. Nagka-interes si Haring Alido. Dalhin mo sa akin ang anak mo. Makapangyarihan ito, utos. Dinala ng lalaki sa palasyo ang anak nitong si Reverie. Palalayain ko ang iyong ama, pero gawin mong ginto ang mga dayaming ito. Utos ng hari at ipinasok si Reverie sa isang silid na puno ng mga dayami. Hindi malaman ng dalaga ang gagawin. Napaiyak siya. Nagulat na lang siya nang biglang lumabas sa harap niya ang isang duwende. Kaya kong gawin sinulit na ginto ang mga dayaming iyan, sabi ng duwende. pero gagawin ko lang kung may kapalit. Wala akong maaaring ibigay sa'yo, sabi ni Reverie. May kwintas ako, pero bigay pa ito ng mahal kong ina. Ano ang gusto mo? Kwintas o kalayaan ng iyong ama? Napilitang ibigay ng dalaga ang kwintas. Namangha si Haring Alido nang makitang naging sinulit na ginto ang mga dayami. Dinala ulit ito ang dalaga sa isang pang silid na puno ng dayami. Gusto kong bukas na umaga ay ginto ng lahat ng mga iyan, sabi nito. Napaiyak uli ang dalaga. Ngunit tulad ng nakaraang gabi ay biglang nagpakita ang duwende. Hiningi nito ang sisig niya. Magdamag na nagtrabaho ang duwende. Nagising si Reverie kinabukasan na wala na ito at gintong sinulit na ang lahat ng dayaming nasa silid. Natuwa ang hari nang dumating. Dinala siya nito sa isang mas malaking silid. Pag naging gintong sinulit ang mga iyan, ay gagawin kitang rina, wika ni Haring Alido. Hindi malaman ni Reverie ang gagawin. Nag-iiyak siya nang muling nagpakita ang duwende. Wala na akong maaaring ibigay sa'yo, naiiyak na sabi ni Reverie. Kung gayon, ibigay mo na lang sa akin ang magiging una niyong anak ng hari, sabi ng duwende. Kahit imposible ang hinihiling ng duwende ay pumayag si Reverie. Magdamag na ng trabaho ang duwende. Kaya nang dumating ang umaga ay gintong sinulit na ang lahat ng mga dayami. Sa tuwa ng hari ay tinupad nito ang pangakong pagkakasalan si Reverie kaya naging rina siya. Isang taon makaraan ay nagsilang si Reyna Reverie ng isang napakagandang sanggol na babae. Mahal na mahal ito ng hari. Nalimutan na ni Reverie ang tungkol sa pangako sa duwende, ngunit isang gabi ay bigla itong nagpakita sa kanya. Kumusta, aking Rina? Bati ng duwende. Narito ako para kunin ang anak mo. Nakiusap at halos lumuhod ang Reyna sa pagmamakaawa, ngunit matigas ang duwende. Tinupad ko ang pangako sa iyo. Kailangang tuparin mo rin ang pangako sa akin.
Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kapag nahulaan mo ang aking pangalan, ay hindi ko nakukunin ang iyong anak. Pahayag ng duwende. Lumakas ang loob ng reyna. Bumanggit siya ng maraming pangalan, ngunit walang tumugma sa pangalan ng duwende. Bigyan mo ako ng kaunting panahon, pakiusap ng Reyna Reverie. 1 buwan, mahal na reyna. Kapag natapos ang 1 buwan na hindi mo mahulaan ang aking pangalan, ay akin na ang iyong anak. Seryosong wika ng duwende. Pero bawat linggo ay darating ako para dalawin ang bata. Bigla na lang naglaho ang duwende. Napansin ni Haring Alido na laging malungkot at galing sa pag-iiyak ang reyna. Ano ang problema? Mahal kong asawa? Tanong ng hari. Ipinagtapat ni Reyna Reverie ang tungkol sa usapan nila ng duwende. Ang ginawa ng hari ay nagpalista ng maraming pangalan sa mga tauhan ng palasyo. Nang muling sumulpot ang duwende, ay sinabi lahat ng reyna ang pangalan sa kanyang listahan. Baltimore, Bebonski, Janmi, Chasku, ikat ng reyna. Umiling ang duwende. Nicolau, Emandago, Lolin, Othef, Marvius. Mula uli ng babae. Lumalapit ang takdang araw na nauubusan ng naiisip na pangalan ang reyna at mga taga-palasyo. Hanggang maisip ng hari na utusan ang mga kawal na magmasid sa kaharian ng mga duwende. Maraming pangalan ang nakuha ng mga kawal pero wala pa rin tumugma sa pangalan ng duwende. Sa loob ng 3 araw at hindi mo pa maibigay ang totoo mong pangalan, hindi mo na makikita ang iyong anak. Sabi ng duwende kay Reyna Reverie. 2 araw bago kunin ng duwende ang sanggol, isang kawal ang naligaw sa pusod ng gubat. Inabot ito ng kabiroon. Nang may makitang kislap ng liwanag mula sa isang maliit na bahay ay nagtungo roon ang sundalo para magtanong. Gayon na lang ang bulat nito nang makita ang isang duwende na panay sayaw at kanta. 2 araw na lang at makukuha ko na, anak ng reyna na isang prinsesa. Kasi ay hindi niya maulan. Rumpelstiltskin ang aking pangalan. Nang makabalik sa palasyo ang kawal, ay agad itong nagpunta sa reyna. Ikinuwento nito ang tungkol sa duwende. Nang ilarawan nito ang duwende, ay natiyak ng reyna na iyon ang duwendeng kausap niya. Rumpelstiltskin! Paulit-ulit na wika ng reyna. Rumpelstiltskin ang pangalan niya. Nang lumitaw ang duwende, ay yakap ni Reyna Reverie ang anak. Napakagandang bata. Mulalas ng duwende. Ngayon ay magiging akin na siya. Nagkakamali ka! Sabi ng reyna. Hindi mapupunta sa iyo ang aking anak. At paano mo natiyak? Nakangisi ang duwende. Alam mo na ba ang aking pangalan? Rumpelstiltskin! Ikaw si Rumpelstiltskin! Mulalas ng reyna. Biglang naiba ang anyo ng duwende. Nawala ang ngiti ng mga labi. At sinabunutan ng buhok. Rumpelstiltskin! Rumpelstiltskin! Paulit-ulit na sabi ng reyna. Ah! Sigaw ng duwende at biglang itong naglaho. Nagkakatoo nga ang sumpa na kapag may nakaalam ang kanyang pangalan ay maglalaho siya magpakailanman. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa palasyo. Pinagkalooban ng gantimpala ang kawal na natuklas ang pangalan ng duwende. At mula rin noon ay
magpapalaki na lang sa prinsesa ang pinag-ubusan ng panahon ng hari at reyna. At doon po nagtatapos ang aking kwento. Ang aral po sa kwento ay huwag po tayong magtitiwala sa mga matatamis na salita kasi po baka tayo ay mapahamak. Maraming salamat po!